Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Capricorn. Unang mensahe po ninyo ay Empress Energy. This is such a beautiful energy, Capricorn. Kasi si Empress Energy is a mother archetype. This is very nurturing and caring energy. This is also abundant and prosperous energy. Kaya napakaganda rin ito pagdating sa family situation, pagdating din sa inyong finances, napakaganda, no? Ang iba sa inyo dito, maybe you are taking care of someone sa pamilya, or loved one, or siguro you are taking care of the whole family. And maari din na yung career ninyo or yung trabaho ninyo is linked din sa caregiving, no? Posible din na ang iba sa inyo dito is going to give birth na to a baby, to a new baby. Maaring this is your firstborn, so congrats. Kung hindi naman kayo yung manganganak or nagbubuntis, maaring your person or someone you love or someone close to your heart, no? Posibleng ganun din ang ganap. Ang naririnig ko din, maybe you are taking care of your parent, no? Maaring meron kayong inaalaga ang nanay or tatay, no? Posible din na may mga opportunities dito na papasok sa buhay ninyo, link naman sa pangkaperahan, no? That would be a new money path for you or new source of income, yung ganun ba, no? So, good luck. What else? We have Page of Wands in reverse. Ayan. So, dito naman, sa Page of Wands, some of you is getting or becoming impulsive sa ngayon. Restless kayo, no? So, distracted, yung ganun. So, parang wala kayo sa focus, no? Maaari din na dahil may imbalances na nangyayari sa buhay ninyo, kaya siguro ganun kayo, parang distracted kayo, hindi kayo makapag-concentrate talaga, no? You are lacking in direction din siguro, no? Kaya malabo, no? Malabo yung isip ninyo sa ngayon because maybe you are so focused on some areas of life at may mga nanineglect kayo, 'di ba? Lalo-lalo na kung nanineglect na ninyo yung pag-aalaga sa inyong sarili. Kapag pagod kayo, go ng go pa rin kayo, trabaho pa rin kayo ng trabaho, yung ganun ba, no? So, that is not helping you in any way, 'di ba? So, what else? We have King of Cups in reverse. Ayan, so you're becoming unproductive, you're becoming intolerant dito dahil nga pag may imbalance talaga, Capricorn, mararamdaman ninyo yan, manonotice ninyo yan na parang wala kayo sa wisyo. Parang wala kayo sa sarili ninyo, yung gano'n. Yung parang kayo ba, may disconnect kayo sa soul ninyo. Sometimes, marirealize ninyo na parang teka lang, magpapahinga muna ako kasi parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Yung gano'n ba? Pag nasasabi na ninyo yan, you know, definitely there is an imbalance happening sa buhay ninyo. There are things that needs your attention na hindi na ninyo nabibigyan ng atensyon. That is the time that you need to ground yourself. That is the time that you need to do some kind of reflection, no, re-evaluation of what is happening sa buhay ninyo. Kailangan na ninyo na mag-reassess ng mga nangyayari sa buhay ninyo so that you can get back to the root, kumbaga, ng inyong problema or ano nangyayari, no? Bakit may imbalance, nung ganon. So, you really need to ground yourself, no? Kailangan ninyo na mag-connect kayo muna uli sa soul ninyo, mag-connect kayo sa inyong higher self para bumalik kayo sa balance, bumalik kayo sa core ninyo, okay? Para makapagsimula uli kayo ng magandang kaisipan, magkaroon uli kayo ng kapayapaan sa dibdib ninyo, yung kahit papano magkaroon uli kayo ng focus, okay? We have Four of Swords in reverse. Ayan. So, talaga, nagpapakita ang energy na to na distracted talaga kayo. Wala kayo talaga sa tamang tawag dito, sa tamang wisyo. Yung ganun. I hope you're understanding, what I mean dito, no? Kasi, yung parang may emotional turmoil kayo nararamdaman, you're lacking in direction,
Yung parang malabo, muddled mind, unclear thinking, yung mga ganun ba, no? Along those lines, ang maaaring nararanasan ng iba sa inyo dito, Capricorn, and it's because also siguro burnout na kayo. It's because hindi kayo makapag-concentrate dahil iniisip pa rin ninyo at the back of your head na ang dami-dami pa ninyong kailangang isipin, ang dami-dami pa ninyong kailangang gawin, pagdiskartehan, pagplanuhan, yung mga ganon. At parang wala kayo sa tamang direksyon sa ngayon. It's because nga, you are experiencing unclear thinking. So, parang hindi ninyo ngayon nakikita yung tamang daan. Ano ang dapat ninyong i-prioritize? Ano ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin sa ngayon? No? Hindi kayo nakakapag-concentrate because sobrang exhausted na siguro kayo, no? Physically, mentally, emotionally. Kaya kung ano na lang, on top of your head, no? Kung ano na lang ang nandiyan dyan, yun na lang ang ginagawa ninyo, no? Exhausted si Capricorn. Kaya isa din yan sa dapat ninyong i-address, no? Na magpahinga din kayo kahit marami kayong kailangan gawin, no? Kung you are on top of your health, if you are healthy, if you're feeling great, kahit punong-puno pa ang plate ninyo, mamamanage ninyo ng maayos yan at magagawa ninyo ang lahat-lahat ng yan. So you really need to take care of yourself first. You really need to recharge, mag-recuperate kayo, mag-rejuvenate kayo so that you can get back to balance and you can get back to concentration, focus. Okay? So, kailangan ninyo na magpahinga. Kumain ng maayos, matulog ng maayos, yung gano'n. The Hangman energy. Yan. So, you really need to put yourself in solitude or kailangan ninyo dito na mag-re-evaluate. You need to do some kind of reflection and introspection. Mag-contemplate kayo dahil kailangan ninyo yan because you are burnout, you're exhausted, yung gano'n. And, with that, also, kailangan din ninyo na ipagpahinga yan at mag-re-evaluate kayo ng mga nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon. It's because there will be new perspective, there will be new ideas that will be fed sa inyo during that time na magre-reflection kayo, and that is going to open up or that's going to bring you to a new path, no? Na mas maganda, mas maayos, mas ikakabuti ninyo, Capricorn. So, there will be some kind of surprise ang universe para sa inyo. So, what else? Final message ninyo is angel number 1515. The big break is coming in. Napakaganda. Innovation, focus, creation, progress, forward movement, which is really good. Skills and goals, yun ngayon ang mga magiging focus ng karamihan sa inyo, Capricorn. An opportunity, help, extra cash, or other support is coming your way. No? So, maaaring nagre-reach out kayo dito sa ibang tao. Kailangan ninyo ng support, ng gabay, ng tulong. That's why it's coming your way. Or, it is the universe sending you that. No? Maaaring nagdadasal kayo sa iyong spirit team na kailangan ninyo ng tulong, assistance. No? That's why help is coming your way. So, keep going and have fun when performing your task. The most tremendous success comes from passion and efforts will be rewarded big time. So, kung ano man yung pagsisikap, pag-persevere, pagtatrabaho ang gagawin ninyo dito, that is going to be rewarded big time. Good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Virgo, paunang mensahe po ninyo ay Nine of Swords in reverse. Napakaganda nitong energy because paalis na kayo doon sa inyong anxiety, doon sa stress, doon sa problema, doon sa negative energy. No, this is really a beautiful move for you, Virgo. You are turning a new leaf dito for you. You are gaining clarity, you're gaining clear direction na ngayon. Kaya siguro ito na yung solusyon, ano? You found the solution na sa inyong problema
na nagpapa-stress sa inyo, na nagpapabigat ng inyong dibdib. So this is really a beautiful energy that finally, you are releasing your anxiety, you're releasing your worry na nagdudulot ng stress sa inyo. So good for you, thanks God. We have Two of Pentacles. Ayan. So, you're finally finding the balance in your life. Nakakatulong, no? Na yung solusyon sa problema ninyo, yung solusyon sa mga nagpapa-stress sa inyo ay nandiyan na, nahanap nyo na. So, you are definitely finding your balance na. Finally, Virgo. So, that's really beautiful. Maaari ngayon, kahit maraming kayong ginagawa, even if you have too much on your plate, you are managing na maging maayos ang lahat, no? Nagagawa na ninyo ng paraan, nahahanapan na ninyo ng solusyon, you are making good choices na dito sa buhay ninyo, kaya everything is getting back in balance. So, we have 7 or 8. Sorry, this is 8 of Cups in reverse. Ayan, so meron kayong mga indecision dito, meron kayong gustong gawin siguro, and you are facing indecision sa ngayon, no? There are plans, no, na nasa isip ninyo, but hindi ninyo magawa-gawa. Yung parang nasa stagnant energy kayo ngayon, you can't make a decision yet, yung ganon, kasi parang hindi kayo makapag-decision what is right, no? Kung ano yung tama ninyong gawin, ano yung desisyon na gagawin ninyo sa ngayon, parang you can't come up, no, with a good decision sa ngayon. Kaya parang iniisip ninyo na kung ganito ang gagawin ko, ano kaya mangyayari? Kung ganito naman ang gagawin ko, ano magiging epekto nito, no? Yung parang you're still weighing things out, kaya hindi kayo makapag-desisyon. Kaya tuloy, nandoon kayo sa stagnant energy. Kasi you're stuck, no? Stuck kayo doon sa pag-iisip kung ano ang gagawin ninyo. Yung ganon. So, maaring ganon ang ganap ng iba sa inyo dito. Kaya hindi ninyo ma-push through kung ano yung mga plano ninyo. Because nandoon pa rin kayo sa stagnant energy. Virgo, this is a wish fulfillment energy. Kaya meron kayong wish dito na magka-come to fruition. Thanks God, no? Thanks God. Kung ano yung wish ninyo, parating na yan, no? Kung ano yung pinaka priority or pinaka top of the list ninyo pagdating sa inyong mga wishes ay maaaring mag-come true na sa ngayon. Sabi dito, no, wishes coming true. So, hindi lang ito isang wish, but there may be more than one wish that is coming to fruition. So, thanks God, diba? This is a huge blessing coming in. There will be abundance, prosperity, achievement, material success. Kung ano pa man yan, that is, siguro, yun ang ibibigay na sa inyo ng universe. Kaya this is really a beautiful energy. Very abundant, prosperous, and happy energy. This is also a time for falling in love, no? For some of you, Virgo. Lalo-lalo na kung single kayo, and if you are looking for love, maaring ngayon, maybe you will enter a new love or romantic relationship, or maaring pag-level up ito ng romantic relationship ninyo na kung nasa current, na kayo relasyon, no? So, good luck to that, Virgo. What else? We have 10 of Swords in reverse. I really love this energy. Kasi ito yung energy ng pagbangon. Ito yung energy na magbibigay ka ng opportunity sa sarili mo na makabangon, makapagsimulang muli. This is a new life, no? Na haharapin ninyo dito. So, 10 represents endings and beginnings. So, dito, kung ano yung naging dahilan or kung ano man yung nangyari dito sa inyo, Virgo, na nagpahirap ng inyong kalooban, nasaktan kayo dito, you were stabbed in the back, you were cheated, you were lied to, yung, alam mo yun, yung parang in a sense na loko kayo dito ng iba't ibang level, depende sa inyong sitwasyon. For a long time, siguro, no, nag-suffer kayo dito, nalungkot kayo, yung feeling ninyo, nalugmo kayo, nasaktan kayo talaga dito to your core, no? At may mga bubog sa puso ninyo for a long time siguro, may galit, tampo, frustration, yung mga ganon. But, Virgo, parang
ngayon, you're realizing na it's about time na to let them go. It's about time na bumangon ako at magsimula ako ng bagong buhay. Bibigyan ko ang sarili ko dito ng bagong pag-asa, no? Makapagsimulang muli. And para makapagsimula kayong muli, you really need to start with accepting kung ano yung nangyari na, that's for a reason, that's in divine order and timing, kaya nangyari, you know, and forgiveness comes next, and ngayon, ready na kayo na lumakad na kayo patungo sa healing process, no? Kaya magsisimula na kayong bumangon, no? As you can see dito, diba, nalugmo kayo, you were stabbed in the back, no? Nasaktan kayo ng bonggang-bongga dito in the past. And look at that, no? Yung black part na to ng card, that is, yung dark circumstances sa buhay ninyo. Na it used to cover you, it used to cover all of the cards dito. So, ibig sabihin, na-cover kayo ng kadiliman, ng lungkot, ng pagod, emotional turmoil, yung ganon in the past. Pero ngayon, tignan ninyo, umaangat na siya, diba? Nandito na siya, at lumabas na yung tubig, yung mga bundok, nagsisimula ng mag-rise, no? Ang tawag dito, basta mag-rise. ang sun, kumbaga, no? Nakikita na dito yung pag-angat ng araw. Oh my God, thank you, Lord. No, thank you, Spirit, for that. So, yan, nagsisimula ng umangat yung dark circumstances at lumalabas na yung araw, diba? So, ibig sabihin that there is hope, there is new life, no, na naghihintay na sa inyo. And yan ay dahil nagdesisyon ka na dito or magdedesisyon ka na dito na it's about time na to embrace new life. It's about time na to give yourself an opportunity to start fresh sa buhay ninyo, no? Na kung saan kayo magiging masaya, fulfilled, satisfied, you know, contented, yung ganon. So, good luck, no, Virgo? Good luck. You deserve a new life. So, tignan natin kung ano ang final message ninyo dito for today. We have angel number 2323, endless cycles. There is charisma, communication, society, movement, churning, repetitive circumstances, and patterns, no? Ito siguro, no, it feels like to me na iba't iba, no, na grupo ng Virgo ang magkakaroon or makaka-experience ng mga to. There's some truth you're resistant to accept over and over again until you're tired and restrained beyond depression. It takes a decision to live life for yourself. Life is all about passion, then you make a change and the world around you follows. Ayan. You are making a change. Definitely, you are making a big change, a huge change dito with the Ten of Swords energy. So, good luck to that. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Taurus for today, High Priestess in reverse. Ayan, so there's going to be secrets that are coming to light at this time. You know, ang iba sa inyo dito parang quiet kayo, yung parang ang iba sa inyo parang ina-isolate ang sarili ninyo dito, Taurus, no? Parang ayaw ninyo nang may kausap, ayaw ninyong may istorbo, gusto ninyo na mag-isa lang, yung gano'n, ano? We have King of Swords, ayan. So, ang iba din sa inyo dito is getting the clarity that you need, no? Maybe may mga decision making kayong kinakaharap sa ngayon and you are researching and siguro nagtatanong-tanong kayo sa mga tao, you're asking for opinion, you're asking for advice, or naghahanap talaga kayo ng facts, you are gathering information, maaaring mga ganon ang ganap, no? At kung anong hinahanap ninyo na impormasyon, makakapagpalino ng inyong isipan, makakatulong sa inyo na magkaroon ng clear direction, you are getting it. Now, yun ang napipick up ko dito kay King of Swords. So, we have the Hanged Man in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no? Parang may delay sa mga ginagawa ninyo. Maaaring meron kayong
laziness na nararamdaman, stagnant energy yung bumabalot sa inyo sa ngayon, Taurus, no? Siguro din dahil ito sa nararamdaman ninyong ganito na parang ayaw ninyong gumalaw, ayaw niyo muna maging busy, ayaw ninyo muna na maggawa ng desisyon sa ngayon. Yung parang ganun ba? Kasi parang wala kayong amor hindi kulang kayo ng motivation, parang ganun, no? Sa ngayon. Kaya siguro ganun ang nararamdaman ninyo na kaya nadidelay ang ang mga nasimulan na ninyong trabaho, or parang nadidelay yung mga endeavors ninyo. It's because parang wala kayong motivation sa ngayon, or kulang kayo sa inspiration or motivation, no? We have Knight of Cups. Ayan. So, dito naman, napakaganda rin ito. Pagdating naman sa usaping pag-ibig. So, maaring nakaka-apekto sa inyo, no? For some of you lang, Taurus, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. So, maaring yung energy ni Knight of Cups for some of you, maaring ito yung nakaka-apekto din sa inyo kasi siguro meron kayong issue sa love and romantic relationship ninyo. At maaring yun ang kaya kulang kayo ng inspirasyon or kulang kayo sa motivation kasi parang yun ang nagiging rason or yun ang root, kumbaga, ng inyong pagkawalang gana, no? Sa mga ginagawa ninyo because of the issue sa inyong love and romantic relationship, no? Doon lang naman to applicable sa may mga karelasyon or sa may mga nililigawan or may mga manliligaw, yung gano'n, no? So, posibleng may gano'n ang ganap. For others of you naman, maaaring merong mga social gatherings dito na maiimbitahan kayo and posibleng dyan ninyo makita or mag-cross muli ang landas ninyo na kung sino man ang naging karelasyon ninyo before or kaibigan or kung sino man na you have a history with in the past at maaring humingi ito ng tawad sa'yo, no? Maaring may lumapit sa'yo dito at humingi ng iyong kapatawaran kung yung taong yan ay nangangailangan talaga na humingi ng tawad sa inyo or siguro may nagawang hindi masyadong maganda towards you kaya hihingi yan ng kapatawaran sa inyo, no? So good luck to that. We have 3 of Cups. This is a celebratory energy. So talaga, no, maybe you are attending a social gathering dito. Maaaring may iimbitahan talaga kayo sa isang okasyon, birthday celebration, graduation, achievements, accomplishment. Maaaring meron din kayong opportunity na ma-experience for abundance and prosperity, and you are also celebrating that with your loved ones, with your friends as well. So, posibleng ganon ang ganap. So, definitely, meron kayo ditong pagkikita, no, ng mga tao na medyo matagal na yung hindi nakikita. So, there could be union dito of friends or other family members ninyo na matagal nang hindi kayo nakakapag-catch up with, no? So, maaaring ganon ang ganap. What else? Final message for Taurus. We have angel number 2222. Relationships, balance, prosperity, efficiency, patience, and humility. Maaaring ito yung mga madi-display sa ngayon ninyo or ito yung magiging focus ninyo sa ngayon. Sabi dito, you can do everything by yourself but life is to be shared. Partner up with the right spirit and you'll become a force. Honor commitments and people around. Don't judge. Listen. Okay? So, Taurus, yun ang mga advice para sa inyo sa araw na to at thank you for watching. Love and light. Namaste.